64 lang. 64 ang nagastos ko ngayon. Ayan, i-cash natin. 65. Kasi may magtatapon ng mga basura. Ayan. Ganito ako rito araw-araw. Lalabas, magtatapon ng basura. Tapos mag-grocery. Para sa basurahan, magtapon tayo ng mga basura. Habang bunti pa, itapon na natin. Huwag na natin pambulukin sa taas. Ay, yung basurahan. Dami, oh. Saan ko kaya ilalagay? Yung mga sakyan. Tambak ang mga basura. Kung minsan may tinatapon sila mga rito appliances, mga TV. Pinupulot ng asawa ko dyan, oh. Ayan dyan. Ay, yung Asian restaurant, oh. Asian restaurant. Mahal nga lang dyan. Kailangan may 10,000 peso ka para makakain dyan. Ayan, tara sa groceryhan. Tayo kung ano mabibili natin. Ang budget ko lang ngayon is 100 kurot. Kasi halos araw-araw nagro-grocery na ako. Meron ako. Kaya bibiling ko lang kunti lang. Tingnan natin kung ano mabibili natin sa 100. Ayan, ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Ang daming tao ngayon. Doon sa unahan. Hindi ko may pilip yung camera ko eh. Ayun doon, no. Papuntang yan. Train station kasi. Kaya yung mga tao pupunta dyan. Yung walang madalang sasakyan. Ang hirap kasi kapag magdala ka ng sasakyan dito. Hindi mo alam kung saan ipaparada eh. Kaya ang ginagawa ng mga tao, kahit na Mercedes yung sasakyan nila, hindi sila nagdadala. Nagtratram sila or train papunta sa work. Kasi kapag iparada mo dito sa mall per hour, magkano? 50 yata. Sa peso, magkano na yun? Mga 130. Ayun. Punta tayo. Kaya mahal. Bawat isa rito ay nagtitipid. Halos lahat ng mga tao dito ay may sakyan. Kaya tsaka dito sa city nila, bawal mag-drive sa loob ng mismong city nila. Lamig. Nilalamig ako. May yun? Ang aga namang magsarado yung drugstore na to. Likar na. Daya Dr. Max. Ayan. Lamig. Ay, magandang babae, oh. Yun. Maganda yung mukha niya. Maganda rin yung katawan niya. Sexy. Usual, ang bibilhin ko is tinapay. Para sa pinakamamahal kong asawa. Yun ang nasabi ko na nga ba eh. Wala na naman eh. Ayan. Ayan, oh. Wala yung paborito niya. Kasi malaki na. Malaki pa sa ulo ko. 33 lang. Ayan. Wala. Ano kaya sabihin ko sa kanya? Kaya tingin tayo ng patatas kung mura or hindi. Sibuyas mura rito. Hindi pa nagmamahal yung patatas, oh. 19 pa rin, 20. Pero pag nagmura yan, mura yan, ano lang, 7 lang. Tingin tayo ng vegetables. Mga vegetables naman nila ay nakaumay. Ganito parate. Ayan. Mushroom, salad, mga ganyan lang yan.
Paano mo kaya yung igisa kung itong salad na to? Minsan na wala akong ginawa kung hindi igisa tong salad na to. Masarap din. Bawang lang. Tingnan niyo ito. Empty. Hindi sa wala silang panglagay. Inano na naman nila yan. Inaayos nila. Ililipat na naman nila yung mga products sa ibang lugar para hindi maboring yung mga tao dito. Ganon dito. Hindi sila, for example, itong mga mani-maning ganito, nandito to ngayon. Bukas wala na naman dito. Inililipat nila sa kabilang lugar. Yan. Yan, mac and cheese ng anak ko. Kailangan ko bumili mamaya. Tingin tayo rito. Ito mga product dito. Hindi quality pero maganda. Made in China. Ay yung gwardiya. May music. Mura lang ang piraso. Na medyas, 39 lang. Para sa baby, mga 5 to 6, 7 years old, 29. Dalawang piraso. Pasukin natin yung H&M, the popular brand. Tingnan natin kung may onsis. May marijuana. Nakaano na naman ako. May gumagamit ng marijuana. Ang lakas ng amoy. Grabe. 50% discount. Mga jacket, H&M. Tingnan natin mga bag. Maganda, mga bag dito. Saka quality, nakabili na ako ng bag dito eh. Hanggang ngayon hindi pa nasisira. Magti 10 years na. Ito. Mura lang dito to. Pero pagdating sa Asia, napakamahal. Ayan, bag. May nabili akong ganitong bag. Hindi ko nagagamit. Na-stock lang doon. Ang precious? 739. Maganda to sa mga laptop ko. Ayan, tingin pa tayo dito. Mga brand ng H&M. Ayan. Maganda to. Lagayan ng makeup. Ayan. Ito. Tag ano lang. Tag 39 lang. H&M brand. Ito, maganda to sa Ayan, quality. Magkano? Mura ngayon, 249. Maganda, malambot parang balbon ng pusa. Ito, medyo mura, 199 lang. Ito maganda. Yung bonnet. Ito maganda rin, Ay, yung talukbong sa ulo. Bonnet. Kikita ko mga ganito sa mga matatanda Maganda. Gusto ko yan. Ito, bonnet din. Magkano? 99 lang. Quality ito, ha? Pag bininta to sa Asia, 1,000 na yan. Mahal na. Kaya dito, mura lang. Coins lang. Itong mga sapatos na to, pag nakarating sa Asia, 1,000 na ang mga to. Ayan. Ayan, dito tayo sa sa elevator. Punta tayo dun sa groceryhan. Kailangan ko umuwi. Hindi pa ako nanghalian na ngayon mag-alasing muna ng hapon. Nagtinapay lang ako. Kailangan ko mag-diet. Nananaba na kasi ako Ayan. Sawa na ako sa mga maganda. Sabi ko, tayo ngayon tingin tayo na mga gwapo. Ang daming gwapo dito. Grabe. Ayan. Ayan, dito muna tayo, magkwentuhan muna tayo. Yan ang daming tao sa groceryhan Kaya sabi ko sa inyo, maraming gwapo rito. Magsasawa ka kung medyo sa Asia ay walang nagkakagusto sa'yo.
at medyo wala kang itsura, pumunta ka rito, sabihin nila sa iyo maganda ka. Kasi yung mga lalaki rito, ang hilig nila sa mga pangit na babae. Sabi ko sa iyo, kung sino yung mga pangit na mga babae, yun ang magaganda sa kanila. Sabi ko, mga duling ang mga yan eh. O kung sino pa yung mga pangong-pango, yun ang magaganda sa kanila. Cute na cute sila. Sabi ko sa iyo. Kaya, ay nako. Nakakatamad pumunta dyan sa cashier ang haba ng pila. Sana mamaya pa ako pumunta. Ayaw kong gumala ng yung medyo madilim-dilim na. Kasi sa camera nagiging negra ako. Ayan. Ayan nasa second floor tayo. Ayan sa first floor. Puro 11 lang makikita mo rito ngayon. Andun sa unahan, 50% discount doon. 70% discount. Yung popular na brand, H&M, 70% discount. Murang-mura. Grabe, napakamura. 70% discount. Minsan-minsan lang yan, nag-cost yung H&M na mura na mga damit. Mga branded kasi. Kahit saan ka magpunta, H&M, sa Taiwan din, napakamahal. Ewan ko kung sa Pilipinas may H&M, hindi ko alam. Pero popular yun sa dito. Kahit sa Taiwan popular, pag sinabi mo H&M, ayan, kahit na napakamahal, bumibili yung mga tao. Ngayon, ng 70% discount. Ayan. Ayan. Minsan, may nagtatanong sa akin, sabi niya, saan ba yung lugar na ganito? Sabi niya sa akin. Sinabi ko naman, malapit sa border ng Germany, Austria, bundok na yun. Sabi niya, parang yun sabi niya, bundok na yun walang katakot-tako, yung walang mga groceryhan. Sabi ko naman sa kanya, dito, alam mo, bundok lahat dito. Kahit saan ka pupunta, kasi ang check, napapaligiran yan ng bundok, walang dagat dito. Kaya kahit saan ka pupunta, bundok. Parang Baguio style. Sabi ko, normal lang yung bundok dito. Tapos yung nakita ko sa mapa pa, yung mapupuntahan niya, may ilog. Ayan ang popular na destination ng mga tao, popular tourist attraction. Ayun. Kaya kapag may ilog dito, asahan mo, may mga tao. Huwag kang, kahit na sa gitna ng bundok dito, maraming bahay. Kaya, at saka safe dito. Kahit na maglakad ka ng hating gabi, walang problema. Hindi nakakatakot. Kaso nga lang, uso rito kasi ang maglakad. Maglakad or di kayo magbus. Or di kayo mag-train or mag-tram. Yun ang uso dito. Tapos, sabi ko pa sa kanya, kahit sa liblib na lugar dito, may mga groceryhan, huwag ka mag-alala. Kahit pumunta ka lang sa kahit saan banda, may maraming groceryhan. Sumakay ka lang, kasi bawat rito, halimbawa barangay o village, may mga bus station. May naka-assign na bus station. May mga train din na naka-assign. Yun nga lang, yung mga tao rito, sanay nang maglakad. Kahit na ang bahay nila ay bundok, nilalakad nila yan, inaakyat pa minsan. Kaya sanay sila rito. Ang dahilan nila is for exercise. Tama na. Kasi malamig dito eh. Hindi ka na pagpapawisan kapag naglakad ka. Kaya, sabi ko sa mga taong, ay bundok yan. Sabi niya, wala namang grocery. Sabi ko, normal lang dito yung bundok-bundok kasi kahit saan ka magpunta rito, bundok talaga. Baguio style. Ayan. Ayan, tara na nga mag-grocery tayo kung saan na tayo napupunta. Ayan na. Grocery yan. Tesco. Yan ang popular. Itong groceryhan na to, hindi to nagtatapon ng mga yung mga expert na product. Ang ginagawa nila, ino-on sale nila parati. Pag malapit na mag-start, talagang binabagsak presyo nila kahit para ipamimigay na nila 80%, 70%, 50% discount. Hindi sila nagtatapon kasi kapag nagtapon ng mga yan, maraming mamumulo dito, yung mga homeless.
mag-aagawan. Pero nakita ko sa ibang bansa, katulad sa Amerika, yung mga grocery, tinatapon nila yung mga product nilang mga expire na or hindi nabibinta. Kaya yung maraming mga Pilipino rin dumpster. Sabi ko, sana mayroon din dito yun, yung tinatapon na mga grocery sa basurahan. Siguro maghihintay ako araw-araw doon sa basurahan. Eh kaso nga lang wala yun dito, yung dumpster yung hindi nabibinta ng mga grocery. Yung mga dilata, baboy, or one day before expiration tinatapon nila. Sana mayroon din dito, sabi kong ganun. Eh wala dito eh. Wala dito. Ang napupulot lang namin, ng asawa ko minsan, TV. Yun ang gustong-gusto niya pulutin, mga appliances. Sabi ko sana mayroong mga ganyan din dito, yung tinatapon nila yung mga dilata, ayan, tapos mga product ng mga chicheria, yung pa-expire na. Dito kaya kinakain nila yun. May expire, mabilihan ng mga expire product dito mayroon. And kaya walang mga dumpster dito. Makikita mo sa basura talaga, mabaho talaga. 64 lang. 64 ang nagastos ko ngayon. Ayan, i-cash natin. 65. Kasi may point dito ay 64.7. Automatic 65 yan. Ganito yung 100 nila. Ayan, ganito. Ayan, kinain na naman. Ayan, may resibo. Ayan, may sukli pa ako. Para bukas na pang grocery ko ulit. Ang ganda naman itong babaeng to, oh, sa kabila, oh. Ayan. Yan na natin. Take item na. Sana hindi mapunit yung plastic ko. Pag napunit, ayan. Tara. Ayan. Uwi na tayo. Sarap ng trabaho ng gwardiya. Upo na lang, oh. Tatayo lang yan pag may reklamo or nagsisigaw. Nung isa nga, kailan ba yun? Last week yata, yung isang gwardiya may sinapak na isang customer. Nakitang-kita sa sa video. Sinapak niya. Medyo malayo nga lang. Kaya hindi masyadong Sana sinum ko yung yung camera ko. Sinapak niya eh. Kasi yung customer, hindi ko alam. Parang ganito, naglalakad tapos nagsasalita sila na napakalakas. Eh, bawal yun dito, yung lalakad ka, nagsasalita ka ng napakalakas, nag-aaway na pala. Ayun, tumakbo yung gwardiya doon, sinapak niya. Yan, baba tayo. Nasa second floor yung groceryhan eh. Ayan yung mamahaling mga pabango sa Asia, mga milyonary lang nakakabili mga ganyan. Ang mahal kasi. Yan. Pero dito, makakabili ka ng tago 100 lang. Mga branded na. 70% discount ngayon. Yeah, uwi na tayo. Yan, madilim na naman. Ayan. Madilim. Pag tinutok ko yung camera sa mukha ko, negra ako. Ilapit mo ako sa mga puti. Nakikita niyo yung mga puti. Pero ako hindi niyo ako makikita kasi maitim na ako. Kapag ngumiti lang ako, yun, makikita niyo yung ipin ko. Ayan ang tram, oh.
Yan o, isa pang tram. Dito, isang istasyon. Harapan mismo ng bahay namin. Kaya, dito, iswasakay yung anak ko. Kaya, 5 minutes to closing yung school nila. Tsaka siya, buwababa sa bahay. Kasi, every 5 minutes, may tram dito. Ayan. Hila mo siya. Baba siya. Punta, ito, diretso to sa, sa school. Itong tram na to. Eh, walang problema. Ay, yung doon, nakikita ko pa yung bundok. Sana hindi ko maisum yung camera ko. May hawak ako. Nagyayelo pa. Malamig sa bundok. Kung dito ay mga minus 5 degree, doon sa bundok, kumisan, minus 20 degree or 30 degree. Ang lamig dyan. Grabe ang lamig. Yan. Tara na. Dito yung mga nabili ko. Ano lang? Ito, 14. Ayan. Tapos bigas. Yan lang nabili ko. Tapos, ito, para sa mac and cheese niya. At ngayon, tayo ay magluluto. Ito, inaasar na naman ako ng anak ko. Nandiyan siya, tingnan ninyo, Andon, nakahiga sa, diyan sa sopa. Ayan, Tapos ngayon, magtatalukbong kasi, nahihiya. Yung expression ba niyang Epstein nigger? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Epstein nigger na yan. Nung nalaman ko sa sa YouTube yung documentary ng about Epstein. Ayun pala Epstein na sinasabi niya, yung kumain ng baby. Yung mga milyonaryong kumain ng mga Epstein fuck niggers! Yung kumain ng mga baby na sa isla yata ng Pilipinas yun. Hindi ko alam. Hindi ko pa napapanood lahat eh. Kahit na napanood ko sa Tagalog documentary. Hindi ko pa rin masyado naintindihan. Tapos ngayon pinanood ko pa sa ibang ayun, kumakain daw sa Epstein ng baby. Yung tsaka yung mga batang mga Pilipino. Ba? Grabe naman pala tong Epstein na to. Akala ko lang yan, akala ko kung expression. Hindi pala eh. Yan, totoong buhay pala eh. Hindi ko pa natatapos kung anong kwento ng Epstein na yan. Kasi umalis ako, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Inangakulong yata eh. Yung bago ako lumabas ngayon, pinanood ko. Katapos, lang yata mga 5 minutes, umalis na ako. Sabi ko, sino kaya itong Epstein na to? Pinanood ko mga 2 or 3 minutes. Pinatay ko na katapos umalis ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayun, tsaka may mga prank na mga Epstein na Illuminati, kumain daw ng baby. Maya panoorin ko ulit ko ano ang mga yan. Hindi ko masyadong naintindihan kasi wala sa isip ko yung panonood eh. Nasa sa groceryhan, sabi ko alis ako ngayon. Tapos maya hindi ko naintindihan. Hindi pinapanood ko. Kasi ang iniisip ko, lalabas ako ngayon mamamalingke. Medyo sabi ko marami yatang Pero yung may naintindihan ako medyo, si Epstein kumakain daw ng mga bata, mga Pinoy yata eh. Yung mga, kaya pala maraming nawawalang mga bata sa Pilipinas. Yung mga batang may mga nanay na umiiyak, nawawala yung mga anak. Yun pala yun. Dinadala nila sa sa isla ng Pilipinas. Kaya delikado palang alam niyo sa isla na yan, yung may sa gabi. Delikado pala. Hindi mo alam kung sino nagmamayari ng isla na yan. Baka mamaya mamamatay tao.
Yan. I-adobo ko tong manok. Ayan.